mayroon akong ibibigay sa inyo na idea or tips na ito naman ay napaka-basic lang kung tutuusin. Pero dahil nga ang target audience natin ay mga baguhan at yung mga sumusuporta sa akin is puro yung mga nagtitraining sa TESDA, yung mga as in nagsisimula pa lang, and yung iba naman ay mga galing SMAW na gustong mag-shift doon sa FCAW, MIG, MAG, welding. Yan, suportado ko naman kayo mga Lodi sa tutorial na binibigay ko. Baka kayo ay natutulungan ko sa pamamagitan ng mga ganyang maliliit na idea na naibibigay ko. So ngayon meron akong bibigay na isang tip para dito sa ating preparation ng plate, no? Which is important talaga yung preparation natin ng test plate natin. So napakalaki ng participation niya para sa pagsasagawa mo ng magandang welding. So simulan natin mga Lodi. Sa SMAW, ang ating root gap is nakabase doon sa welding rod size. Okay? So kung ang welding rod mo is 3.2, 3.2 gagamitin mo. Yun ang standard natin sa SMAW. Pero sa MIG, MAG, FCAW is meron tayong standard na 3 mm ang root gap natin. At ang ating landing is 2 mm. 2 mm. Okay? So ito yung tips na ibibigay ko sa inyo. Kung ikaw ay baguhan, mabagal pa ang iyong kamay, which is given naman yan dahil baguhan ka, pwede mong gawin itong 1 mm or wala nang landing. Okay? So, ano ang purpose noon? Kung bakit sinasuggest ko rin yan as binibigay ko sa inyong tips. Kung halimbawa na ikaw ay merong 3 mm, sinunod mo yung standard, tapos may 2 mm ka dito, which is yung standard din na sukat. May possibility na mag-burn through ka. Masyadong maluwang yan para sa baguhan. Masyadong maluwang yan at baka hindi, o baka dito pa lang sa banda rito, lumuha na yan. Hindi mo na makontrol, lumaki na yung keyhole mo. Okay? So, ang tip na binibigay ko is, pwedeng wala na kayong landing, or pwedeng 1 milli lang, tapos medyo liitan nyo ng konti itong inyong root gap. Kahit mahina yung power ninyo, madali nyo malulusaw itong edges kung ito ay halos wala ng landing. Sana nakukuha nyo yung point. Dahil ginagawa ko rin yan kapag mahina ang aking setup ng parameter, mas magaling pa na wala ng landing. Tapos medyo magbawas kayo dito, mga 2 milli lang. Kahit mahina lang ang amperahe nyo, madali nyo malulusaw yung edges nito. Okay? So yun ang pinupunto ko dito. Kasi dapat sa una mo palang entrada ng welding mo, makagawa ka na ng keyhole. Kapag hindi ka nakagawa, from the bottom to top all the way, lahat ng welding mo flat yan, hindi yan lulusot. Kapag sa simula pa lang, hindi ka na nakapaggawa ng keyhole or nakapag-penetrate sa labas, sa likod, sigurado hanggang taas pantay yan, makita mo, hindi lumusot yan. So maganda man sa harapan yan, pero sa likod yan lulusot, lalo na sa mga overhead position sa 3G yan. Kaya yun binibigay yung tip sa inyo na maaring makatulong din yan sa mga baguhan. So sana nakuha nyo yung punto ko. Kasi ito, nung bago-bago pa rin ako, ina-experiment ko lahat ng mga bagay na yan. At yan ang aking naging analysis para sa sarili ko. Ewan ko lang din sa inyo kung maging applicable ito. Yung magbawas ako ng landing. Kahit mababa lang yung amperahe na ginagamit ko, is nakakalusot yan. Kasi manipis yung edges nito. Kapag hindi mo sinunod yung 2 mm na standard. Pero kung kayo yung mga sanay na, pwede nyo na sundin yung 2 mm and 3 mm yung root gap. Dahil mapapataas nyo na yung amperahe gamit nyo, which is makakalusaw na ng mas makapal na kanto. So sana nakuha nyo mga punto nito, tutorial natin, at maraming salamat sa inyong panonood mga Lodi. At good luck sa inyong mga applications.